Tayo po ay dumako muli sa ating pag-aaral sa Psalms. And our text this afternoon is from Psalms chapter 1, verse 1 to 6, yung buong sampo, yung pinakaunang Psalm. Para po sa mga hindi po naabutan ng pagsisimula ng series na ito, ang series na ito po ay pinamagatan natin Resting in the Psalms, kung saan ating pong binubulay ang mga chapter po ng Psalm or bahagi ng Psalm na upang magbigay po ng encouragement at syempre rest sa ating pong mga souls. At ngayon po, we'll be studying Psalm 1, verse 1 to verse 6. Ito po ang sabi ng Bible, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall also not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinner in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." So, salamat po sa Panginoon. Ang ating pag-aaral ngayong hapon, pinamagatan ko pong someone, the blessed happy man. Tayo mo na po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful afternoon. Salamat po na kami dinala po ninyo ngayon upang kami po ay samba sa iyo at makapagpanalanginan. Salamat po sa magandang panahon na hindi po katulad last time na talagang parang malakas po ang ulan, bumabagyo. Pero salamat po at hopefully magtuloy-tuloy po hanggang mamaya sa practice po ng choir. Pero ngayon, Lord, habang kami po nagbubulay na yung salita, kami po ay inyong samahan, kami po inyong tulungan na maunawaan ito. Bigyan kami ng karunungan na mula po sa iyong banal na Espiritu. Salamat o Diyos, wala pong mataas kundi kayo lamang. Ito po isang madalangin namin. In Jesus' name, Amen at Amen. So yan po mga kapatid, tayo nga po ay may series po tayong ginagawa dito. Talagang napakadami po nitong Psalm, so hindi po ako maubusan ng mensahe. Ang mahirap nga lang po mga kapatid sa pag-aaral po ng Psalm ay yung bang alam niyo po, ito po pwedeng mag-interlap po yung kanyang mga meaning at saka po yung parang may mga naulit lang. Pero ang isang magandang bagay po mga kapatid, lalo na po dito sa Psalm 1, mga minamahal, ay talagang sa pagbubulay nyo, parang ito po, maraming sa ulo ito, buong ang Psalm 1, Psalm 23. Pero pagka binulay po yung mabuti pala, at inyong tinignan siya sa context ng kung bakit ito isinulat at anong purpose ng author sa audience na kanyang pinagsulatan, ay napakalaking blessing. So, this is ang Psalm po, ang largest part of the Bible. It is a collection of poems, song, prayers, and prayers of many Old Testament saints. Hindi lang po ito basta mga songs. Okay? Yung bagaman song at sound siya, pero yung iba po dito ay either confession or kaya naman po ay mga panalangin. And if you could remember mga kapatid, nung tayo po yung nagsimula sa pag-aaral na ito, ay ang ating mga inuna po ay mga psalm po ni David. Okay? Napaka-wide po ng range, ng theme, ng psalm. Ano po? At saka wide rin po ang emotions. Yung kay David po, nakasenter tayo sa pag-aaral dati, ay nakita natin ang napakaraming stages ng kanyang mga pinagdaanan at saka kanya pong mga emotion. Isang tao pa lang yun, isang author lang yun, pero nakita natin yung siya siyang saya, siya puring-puri sa Panginoon, may isa naman na siya sobrang depressed, at may isa naman na siya po ay nasa kasalanan. But unlike ng nakaraan nating mga pag-aaral, ang Psalm na ito po ay walang nakalagay na heading. Okay? Hindi po siya attributed sa kanino man. Pero okay lang, kasi po mga kapatid, this psalm is somewhat a summary ng kabuuang gustong ipahiwatig ng buong book of Psalm. It gives us these ideas. Number one, there are only two kinds of people, righteous and unrighteous. Yan lang po ang dalawang uri ng tao, righteous and unrighteous. Wala pong middle ground. Number two, the simplicity of what you sow, you will reap. Kasi mapapansin nyo, kung ikaw ay righteous, itong iyong blessing. Kung ikaw naman ay unrighteous, itong mangyayari sa iyo. Tama? And number 3, what does it really mean
to be blessed. Okay? Kasi simula pa lang ng verse 1, blessed is the man who this. Okay? So, mga kapatid, recall nyo mga kapatid, ang mga pinag-aralan natin, either praising psalm or weeping psalm, hindi nawawala ang napaka-obvious na contrast ng mabuti at ng masama. Okay? Yan. So, nang nasa Diyos at nang wala sa Diyos. Our topic this afternoon revolves on sa number 3. Okay? What does it mean to be blessed? What does it mean to be blessed? We often think being blessed is just a person who has something. Tama? Uy, blessing, nakakatuwa naman si kapatid. Blessed na blessed siya kasi may bago siyang ganito. Tama? O kaya naman, ay, blessing, katuwa naman, blessed na blessed si kapatid kasi nakapunta siya sa lugar na yon. Okay? Or a person that experienced something that is great or good in his life. Yun ang common na tingin ng mga unbelievers, even ng mga Christians. Pag blessed ay may nakuha or may naganansya. Okay? Kaya sabi ko sa inyo kanina, it is somewhat a summary or preview of what this book is all about. Dahil marami tayong mababasa sa mga psalm na hindi man magaganda ang sitwasyon. Tama? Katulad nung Psalm 13, how long, O Lord? Psalm 51, kung saan nagkasala siya kay Bathsheba. Okay? Lahat yon. Pero mga kapatid, yet, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. So, ang tinutukoy dito, sino ba talaga ang tunay na blessed, happy man? So, let's go to our verse 1. Nasabi dyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. The word blessed dyan mga kapatid sa Hebrew is esher. Esher. Which also means happiness or how happy. Okay? The reason why the title po natin ngayon is Blessed Happy Man kasi ang Hebrew po na esher ay interchangeable kung blessed or happy ang kanyang ibig sabihin. Okay? Kaya pa Blessed Happy Man. Sa English lang naman po, parang medyo nagkakaiba. Pero kung mapapansin nyo, ipinaliwanag ng psalmist ang pagiging blessed sa verse 1, una ay sa negative approach. What blessed is not. Okay? Point number 1. Number 1, the blessed happy man, he departs from the world. He departs from the world. Okay? Kasi mapapansin nyo dyan mga kapatid sa verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Okay? Negative approach. Nor standeth in the way of the sinners. Nor sitteth in the seat of the scornful. Not walking in the counsel of the ungodly, not standing in the way of the sinners, nor not sitting in the seat of the scornful or mocker. Okay? May napansin po kayo mga kapatid sa verse na yan. Nagsimula sa lumalakad, biglang nakatayo na lamang, tapos sa huli, nakaupo na. Walk, stand, and then nakaupo na. Okay? May progression. Okay? May progression siya. Yan. Na parang dating ay lumalakad, tumayo, nakaupo. Yan. Mga kapatid, parang nais ipaalala ng psalm na ito ang danger ng sanglibutang ito. Christians usually say, Pastor, ako po naman ay nakikisama lamang. Tama? Ako naman po, sila po yung mga kaibigan ko, ako naman po yung nakikisama lamang po sa kanila. Pero, maya-maya, nakikisama na. Tama? Hindi lang basta nakikisama, kundi nakikisama. It's very interesting kung anong ginamit ng psalmist ng mga terminologies dito because in their original meaning, mga kapatid, ungodly are the people who thinks the opposite. They see good as evil and evil as good. Tama? Parang pagka mga kalokohan, tawang-tawa sila. Pagka naman po mga bagay na relihiyoso, baduy na baduy sila at ayaw nila. Sinners, yung sunod po dyan, the ungodly. Tapos yung sinners po, people who miss the mark or the target because they do not know what it is. Hindi nila alam kung ano yung target. Kaya hindi naman nila matama kasi hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang tama. Okay? At scornful are the people who doesn't appreciate good things or blessings. With that, mga kapatid, basag na agad yung idea ng marami regarding sa pagiging blessed. Because you can have things and achieve things and yet ang buhay mo ay malayong-malayo sa kalooban ng Diyos. Sa terminology ng Bible, sa standard ng Bible, you are not blessed.
Kung tumingin kayo sa labas, may mga magagandang bahay, magagandang kotse, magagandang sasakyan, maraming pera, nakakapunta sa ibang bagay, sa ibang lugar. Okay, pwede mo sabihin, ay nakakatuwa naman, napakapalad naman nila. Yun is sa iyong standard. Pero sa standard ng Bible, hindi yun yung blessed. Kasi kung sila'y lumalakad sa counsel ng mga masama, ng mga makasalanan, at ng mga scornful, hindi sila blessed, sabi ng Biblia. Kung inyong tanda mga kapatid si Asaph, pinag-aralan natin to. Tandaan si Asaph, ano sabi niya? For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Ang mga wicked, nung nakita ni Asaph na ang mga wicked ang mayayaman, ang mga wicked ang parang napakaraming pera, siya daw ay nagkaroon ng hili sa kanyang puso. Bakit sila gano'n? Ako nasa ministry, pero bakit? Yan, kaya po, yan po umiikot yung Psalm 73. Right? Yan. Yung kasi mga kapatid, yun din yung iniisip natin ngayon. Kung paano si Asaph, nung sinulat po niya yung Psalm na yan, yun din ang akala niya, sa panahon ngayon, yun din pa rin ang ating iniisip. Pero itong Psalm 1 ay atin at agad-agad binabasag. Huwag yun ang inyong isipin. Hindi sila ang mapalad. Okay? Let me ask you mga kapatid, as you can see sa verse 1, this is fellowship with the wicked. Okay? Balik tayo. Yan po ang fellowship sa wicked. You walk with the counsel of the ungodly. You stand in the way of the sinner. You sit in the seat of the scornful. Yan ay fellowship with the wicked. My question is, masaya ka pa ba pag nasa ministry ka? Okay? At ang mga kasama mo ay mga kapatid sa Panginoon. Okay? Sa inyong sarili nyo, isipin niyo na, masaya ka ba pag ikaw ay nasa church? Masaya ka ba pag nakakagawa ka ng ministry? Pag ikaw ay nasa Bible study, nasa family altar, nasa mga fellowship ng men at saka ng ladies? Okay? O baka naman, pag ang kasama mo yung mga unbelievers, mas masaya ka. Diyan mo ikumpara ang iyong sarili. Dahil ang verse 1 na ito ay fellowship with the wicked. Masaya siyang lumalakad, masaya siyang nakatayo, masaya siyang nakaupo, kasama ang ungodlies, ang world. Okay? Diyan mo ma-monitor ngayon ang iyong puso. Saan ako mas masaya? Okay? Ang tunay na blessed, happy man is the one who is, sabi nga dito, departs from the world. Okay? Kaya, huwag nyo lang gamitin yung idea na, pastor, nakikisama lang ako. Pero ang tanong nga, mga kapatid, saan ka mas masaya? Ang tupa, mga kapatid, sa kawa ay masaya pag siya ay nasa kawa ng mga tupa. Okay? Pag inilipat mo siya sa kulungan ng mga kambing, hindi yan magiging komportable. Yan ang nature natin bilang mga mananampalataya. Okay? Tayo ay, kaya nga ang termino natin ay, ang termino ni Apostle Paul sa church? Tahanan ng Diyos. Okay? Ayun na tayo, anak ng Diyos. Tama? So dapat masaya tayo na tayo nasa tahanan ng ating Panginoon. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Love not the world, neither the things of the world that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Mga kapatid ha, si John na nagsabi niyan, hindi ako. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Okay? Kung tayo daw ay anak na ng Diyos, kung may Holy Spirit sa ating puso, okay, dapat hindi na sanglibutan ang ating minamahal. Okay? Mga bagay na hinahanap ng maraming tao, yung mga bagay na yan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kapatid, sabi nga, inyo ng lahat ng bagay sa mundo, mas pipiliin pa rin dapat natin ang pag-ibig ng Ama. Dahil yan ang tunay na blessing. Verse 2. Psalm chapter 1, verse 2 and 3. Ano daw po ang blessed happy man? But his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Okay, point number 2. Okay? Hindi lamang basta he departs from the world, he delights in the Word. Okay? Yan po ang tunay na blessed happy man. Yan po ang tunay na nasa Panginoon. He departs from the world and he delights on the world. Naalala ko nga po pala, bago ako dumako sa point number 2,
may group chat po bilang sumulpot sa aking messenger. Nag-aaya ng reunion ang mga kabatch ko ng college 2011. Kami po ay naging engineer, nakapasa sa board exam 2011. Ngayon po, masaya din, nakicomment din naman ako. Okay? Nag-like din, ganyan. Nung una, maganda pa mga usap, excited makita. Nung nag-comment na yung iba, yan, mga kalokohan na, parang dati nag-aayaan na ng mga inuman. Sabi ko, tanong ko sa sekretary, ako hindi pupunta pa. Mag-share ba ako dito? O what? Ano ba? Pag yung presensya ko ba, yung makakasira? Dahil, tandaan niyo yung kwento ko. Iyan po yung mga kasama ko, yung kwento ko po, yung testimony ko, na sinabi ko, pwede bang tayo mag-pray muna? Yung pong nasa inuman, yung mga nagtawanan, yung mga naglokohan, sila po yun. Okay? Alam niyo po, nakakatuwa lang din naman pong isipin na, pagka naanuhan ka ng mga ganung mga bagay, parang ramdam mo na nga na, iba na nga pala talaga ang akin pong buhay kumpara dati. Pagka po nakakakita ng ganyan. Ngayon, point number 2, His delight is in the word. In the word. In relation po sa naunang verse, look at the contrast mga kapatid, ha? Sabi dyan, seated, okay? Nor seated in the seat of the scornful. Bakit ka natambay sa isang lugar? Dahil komportable ka doon, okay naman, masaya ka doon. Tama? Happy ka doon. Right? Doon natambay sa seat ng mga scornful. Doon sa seat ng mga may sinasabing hindi maganda. Pero ang isang tunay na blessed happy man, ang kanyang delight at ang kanyang gustong marinig at mabulay ay hindi masasamang mga bagay. His delight is in the law of the Lord, and in His law he meditate day and night. Okay? Ang isang taong nagmula sa paglalakad, tumayo at umupo, ang ibig sabihin niyan, komportable yan, nasisihan niya. Yung hindi masaya, pag yung hindi masaya, parang alam niyo yung pag hindi masaya, parang anong termino ni sa Batangas, parang sinisindihan ng puwet. Yan, parang gusto umalis. Okay, parang gusto na umalis, ganyan. Okay? Yan. So, mga kapatid, tingin na tingin yan sa kanyang relo, parang hindi komportable. Alam niyo yung pagka mga gano'n, naranasan namin yan pag kami ay nagpo-funeral service, pagka yung mga nagpipreach ka. Kita niyo, parang gusto mag-alisan. Parang pumunta lang doon para sa tinapay, sa kape, at saka sa sugal. Pero pag kami service na, parang gusto nang umalis. So yung po, parang ganun po. Ngayon, kung ikaw ay nakaupo, ibig sabihin, masaya yung wicked sa kasamaan. Pero ang isang mananampalataya, ang kanya daw pag-upo, ang kanyang pagtigil, ang kanyang pagtambay, meron daw po siyang ibang kinagagalakan. Meron siyang ibang kinatutuwaan. Ang tunay na blessed, happy na mananampalataya, bagaman nakakaakit at maraming inaalok na magagandang bagay ang sanglibutan, hindi yan makikihalubilo sa sanglibutan dahil may iba siyang kasiyahan. Okay? At ano yun? The law of the Lord. Okay, hindi pa pala. Yan, the law of the Lord. Okay? The Lord, He meditate day and night. The word delight, hindi ko mabasa ito, kraifets, ang kanyang Hebrew, kraifets, na ang meaning po ay giving value. Masaya dahil mahalaga. Okay? So, again, another questions about this sa atin. How important is your Bible to you? Okay, hindi yung value tinutukoy ko kung mahal ba yan, pero ang tanong, how valuable? Paano mo ito pinahahalagahan? Okay? How important it is to your life? At baka ang sagot ninyo, Pastor, sobrang mahalaga po sa akin, hindi ko po hinahayaang madumihan or kaya po ay magkaroon ng gusot. Yan. Tapos pagkabuklat ay magkakadikit pa. Ano yung sabihin no? Hindi pa nabubuklat. Talagang bagong-bago pa. Oh, wow, mahal mo, hindi mo niluluma. Yung pala, hindi. Nabubuklat. Okay? No, ang tunay pong nagpapahalaga ay hindi po yung nag-iingat dito. Ang tunay nagpapahalaga dito ay sa verse 2, He is meditating it day and night. Okay? Kahit maluma, kahit yan ay magusot, basta binabasa ay higit, at siyempre higit ay binubulay. Inuunawa ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Okay? Pinasulat yan at pinareserve na marami ang nagbuwis ng buhay, hindi para lamang maging pan-display sa ating mga cabinet. At
Parang pan-display na hawak natin pag tayo sumisimba. Okay? Yan po ay maraming nagbuwis ng buhay dyan para makaabot ang mensahe niyan sa bawat isa po sa atin. Okay? So mga kapatid, para sa iyo at ang inyo, para sa ating kapakinabangan, ang Bibliyang iyan. At sabi niyo po, tingnan niyo po sabi ng verse 3, look at verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Okay? Yan. Yan po mga kapatid, ang result ng meditating the Word of God. Okay? Meditating the Word of God. Tandaan nyo last year, nagturo ako ng prosperity gospel. Tama, tandaan nyo yan na. 2 buwan ko pong tinuro yun. Okay? Ito ang tunay na prosperity gospel. Yan o. Whatsoever he doeth shall prosper. At pero saan magbumula yun? Hindi doon sa blessing na perang darating. Saan? Yung nagbubulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Not necessarily naman may time. Mahalaga po mga kapatid ay tawag dito, intentional at may tawag dito, hindi sayang yung pagbabasa, hindi basta lang, mayroon talagang inunawa, mayroon talagang binulay. Okay? So mga kapatid, sa part na yan, makikita natin, inihalin tulad sa puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Okay. Anong meron kaya sa sabi dito, ano kayang meron kung bakit yung punong yun ay hindi daw nalalanta at lagi daw nagbubunga? Kung ang puno ay nakatanim sa tabi ng ilog, anong meron siya kung bakit ang kanyang dahon ay hindi nalalanta at lagi nagbubunga? Infinite na tubig. Tama? So, ibig sabihin, inihalin tulad ng Biblia ay isang infinite source of blessing. Infinite source of encouragement. Infinite source ng lakas. Nabubuhay ang puno dahil ng tubig. Tama? Isa ang tubig sa dahilan kung bakit siya nagpapatuloy, kung bakit siya nakatayo at nabuhay. Ibig sabihin, kung tayo daw po ay may Biblia at lagi natin itong binabasa, binubulay, inaaral, nakikinig tayo ng salita ng Diyos ng maigi, nagja-jot pa tayo para hindi natin malimutan o nagre-record o kung ano man, yan daw po, ang epekto daw niyan ay talagang tayo ay magiging matibay. Hindi tayo babagsak. Kahit anong pagsubok ang dumaan, kahit pa-depress, kahit may problema, kahit may mga bagay na yan, lagi at lagi, alam yung puntos na kahit inihila ka ng kaaway, may makakapitan ka. Tama? Ang makakapitan mo yun, ano yung makakapitan mo yun? Hindi mga pangako ng Diyos para ikita mo kayo uli. Right? Pero kung wala kang makakapit at mahawakan, talagang dadalhin ka pababa. Okay? At mahirapan ka nang bumangon. Kaya talaga ang sikreto po sa bahaging yan ay Word of God. Unlimited source of blessing. That's the blessing po mga kapatid. Hindi nakadepende sa sitwasyon, hindi na nakadepende sa possession, kundi kahit anumang status ng buhay, may sustansya at may lakas at may mapaghuhugutan ng pag-asa. Magpapatuloy at magpapatuloy. Okay? Dahil may pangako nga po ang Panginoon. And lastly, verse 4 and 6, verse 4 to 6, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Okay, para mga ipa na pagka hinihagis mo, talagang dadalhin daw yan ng hangin. Verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, and the sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Point number 3, last point. Hindi lang po departs from the world, hindi lang po basta delights in the word, he's different to the wicked. Siya iba sa wicked. Okay? Iba siya. Hindi lang siya basta nalayo, hindi lang siya basta may delight. Pag tiningnan mo ang buhay niya, ibang-iba siya sa wicked. Verse 4. Sabi sa verse 4, okay, the ungodly are not so. Kung ano man yung binanggit sa 2 and 3, hindi daw ganon ang ungodly. Lalo na sa verse 3. Ang ungodly ay, tingnan ha, sa verse 3, about being a blessed man, at dito nagsimula yung contrast ng ungodly at saka po ng ng ungodly na hindi blessed at hindi rin happy. Okay? They think and feel they are happy, but in reality, they are not. Okay? Tumingin rin kayo sa social media, sa mga artista, okay, na malayo sa Panginoon, yung mga gumagawa ng kalokohan. They think they're happy. They think they satisfied nila sa buhay. Pero deep inside, okay, alam niyo meron silang may mga void sa kanilang mga puso. Tingnan na lamang kung sino yung mga
lalo na last year, sunod-sunod yun parang dating yung mga naghihiwalayan ng mga artistang mag-asawahan, tama? Sa iba't ibang bansa pa yun, ha? Okay, isipin nyo, kagaganda at kagagwapo ng mga asawa, bakit nagkahiwalay pa? Tama? O, bakit may mga mayayaman na nagsusuicide pa? Right? So, ibig sabihin, hindi talaga ang mga bagay na yan ang nagbibigay talaga ng satisfaction sa buhay. Okay? So, at dapat tayo, kahit pa, di ko sinasabing masama, lagi yan. Kung meron man, okay. Pero hindi dapat yung mga bagay na yon ang ating angkla, ang source ng kasiyahan natin. Okay? Kasi sabi dito mga kapatid, look how they are described. Like a chaff which the wind drives away. Ano? Mga kapatid, it doesn't mean ika nga po ay death or destruction. Okay? Actually, comparison po yan sa blessed man. Kasi ang blessed man, sabi sa verse 3, tingnan nyo ha. Yan o, sa verse 3, like a tree. Puno talaga. Tapos, meron pang source of water. Kaya lagi siyang fruitful at lagi siyang ayos ang dahon. Pero, ang ungodly ay inahalin tulad saan? Sa chaff. Okay? Kapag inihagis mo, wala na. Dadalhin na yan ng hangin. Okay? Kung ang blessed happy man ay tree firm planted and fruitful, ang ungodly naman po ay ipalamang empty husk of wheat na madaling matangay ng hangin. Meaning mahina, madaling sumuko, madaling mawala, walang lakas upang makalaban sa agos ng problema ng buhay na ito. Actually, may illustration ng Panginoon relating to this. Ito po, ano yung parable ng Panginoon? Parable ba ito o illustration lang? Ang illustration ginamit ng Panginoon dyan ay ito. Yung wise man na nagtayo ng kanyang bahay upon the rock. Tama? At yung isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa sand. Okay? Sila nga naman ang hindi magigiba ang bahay. Siyempre yung itinayo sa magandang pundasyon. Okay? So yun po mga kapatid ano. And take note sa verse 24. Tingnan po, basahin natin yung verse 24. And therefore whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him to a wise man which built his house upon the rock. Same principle, salita ng Panginoon ang source. Okay? Kaya naman hindi tayo nagtataka na ang kahihinatnan ng mga ungodly ay, sabi sa verse 5, they shall not stand in the judgment nor the congregation of the righteous. Implying, walang may pagmamalaki o may pagmamayabang ang mga ungodly. Sila man ay may pera, sila man ay may yaman, sila may kilala, sila may sikat, sila may makapangyarihan, pero sa harap ng hukuman ng Diyos, wala silang mukhang maihaharap, hindi sila makatatayo sa harapan ng ating Panginoon. And in verse 6, sabi dyan, verse 6, For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay? Kapatid, a summary about choosing which path of life would you want to go. The wicked way or the righteous way. Okay? At nakakatuwa dyan, the Lord knoweth, alam ng Diyos. Ibig sabihin, habang nilalakaran natin ang way ng righteous, ang narrow way na tinuro ng Panginoon, alam ng Diyos ang ating nilalakaran. Ibig sabihin, kasama niya tayo at lagi siyang nanonood at nakatingin sa kanyang mga anak. Okay? So, mga kapatid, sa verse Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang nakakalungkot kahit obvious na ang gusto nating daanan ay ang godly way, ang righteous way. Pero pansinin niyo sabi ng Panginoon, Matthew 7 verse 13 to 14. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go into it. Therein. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So inyo kapatid ha, alam niyo kung bakit parang kahit obvious na ang dapat nating lakaran ay ang godly way at hindi ang ungodly. Ay ang problema, pagka tinignan mo nga naman, ay makipot ang daan ng godly. Yung sa ungodly, malawak. Tapos mukhang parang lugi at talagang hindi masaya ang daan ng mananampalataya. Kaya sabi dyan, maraming doon dumadaan sa malawak na daan at doon sa maliit, konti lamang ang nakakasumpong.
Mga kapatid, kaya ang blessed happy man is different from the wicked. Hindi siya nakatingin sa nakikita lamang ng mata, kundi alam niya ang tunay na mahalaga. Kung Kristiyano tayo, dapat mga kapatid, kung hindi man tayo ikangay feel nating mapalad or pinagpapala, okay? Mga kapatid, dapat tayo ay muling bumalik sa salita ng Diyos upang ating makita marami siyang pangako, hindi niya tayo iiwan, tayo ang tunay na mapalad, tayo ang tunay na blessed happy man. So salamat po sa Panginoon. Ang blessed happy man, he departs from the world, he delights from the word, and he's different to the wicked. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay